Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Renato Bagani, at ngayon ay susuriin natin ang paksa. Bakit nagigising sa hating gabi ang mga senyor? 5 dahilan at solusyon mula kay Dr. Renato Bagani. Maraming salamat sa pagsubaybay sa video na ito. Mga kaibigan, marami sa ating mga senior citizen ang nagigising tuwing alas 2 o alas 3 ng madaling araw para umihi. Nakakapagod kapag napuputol ang tulog sa kalagitnaan na nagre-resulta sa pagod at kawalan ngang sigla kinabukasan. Madalas nating iniisip na naku, baka masyado akong uminom ng tubig kagabi at sinisisi agad ang basong ng tubig bago matulog. Ngunit huwag muna nating sisihin ang basong tubig, mga kaibigan. Ang tunay na salarin ay maaaring ikagulat ninyo. At sa video na ito, ibabahagi ko ang 5 pinakakaraniwang dahilan na tahimik na nagiging sanhing pagising nga senior citizen tuwing alas 2 o alas 3 ngang madaling araw, kasama ang mga simple ngunit epektibong solusyon na hindi kailangan ng gamot. Sa tamang pag-unawa at pag-aapli, makabuluhan ninyong mababawasan ang dalas ng pagising at muling makakamit ang malalim at tuloy-tuloy na tulog hanggang umaga, simula ngayong gabi. Kung ito ang hinahanap ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe sa Dr. Renato Bagani Official Channel upang hindi mapalampas ang mahahalagang tips para sa kalusugan ninyo at ang inyong nga mahal sa buhay. At ngayon, inaanyayahan ko kayong makinig. Unang dahilan, masyadong huling pag-inom ng tubig bago matulog. Mga kaibigan, upang simulan ang usapan ngayon, gusto kong balikan ang isang pamilyar na sitwasyon. Pagdating ng gabi, marami pa rin ang may ugali na uminom ng isang basong maligamgam na tubig at naglalagay pang isang basong tubig sa tabing kama. Ang dahilan ay madaling maunawaan. Takot matuyo ang lalamunan, gustong panatilihing mainit ang katawan, o nag-alala na kung iinom malapit sa oraseng pagtulog ay magigising sa gabi, kaya pinipili nilang uminom nga isang oras bago matulog. Isang maliit na baso, isang oras bago matulog, ayos lang siguro. Mukhang lohikal, ngunit ito ay isang nakakapinsalang maling akala. Ang pagkakamali ay hindi sa dami ngang iniinom, kundi sa pag-inom ng masyadong huli. Ang ating katawan ay gumagana tulad ng isang sistema ng irigasyon at ang bato ang siyang tagapamahalang tubig. Kapag uminom kayo, ang tubig ay pumapasok sa tiyan, dahan-dahang sumisip-sip rampin kurip uminom kayo ang tubig sa dugo at nagpapatas nik antas nik tubig sa dugo. Ang bato ay nakakatanggap ng signal at nagsisimulang salain ang sobrang likido upang gumawa ng ihi na idadaan sa pantok. At ang proseso mula sa pag-inom hanggang sa mapuno ang pantok ay hindi nangyayari sa loob ng ilang minuto, kundi karaniwang nangangailangan ng 1 hanggang 3 oras. Kaya, kung uminom kayo nga alas 9 at natulog nga alas 10, maari pa ring magdulot ito ngang pagkapuno ngang pantok sa hating gabi, nagigising sa inyo mula sa inyong mahalagang malalim na tulog. Sa gabi, ang katawan ay naglalabas ng isang sugo na tinatawag na ADH, antidiuretic hormone, upang utusan ang bato na pabagalin ang paggawa ng ihi, na tumutulong sa atin na makatulog ng payapa. Ngunit kung umiinom kayo ngang tubig malapit sa oras ng pagtulog, naunawaan ng katawan na aktibo pa rin ito sa araw, na pumipigil sa papel ngang ADH, na nagiging sanhi upang patuloy na magsala ang bato ng mas malakas tulad ng sa araw. Mas mabilis na napupuno ang pantok at napuputol ang tulog. Kaya ang solusyon para sa unang pagkakamaling ito ay napakasimple at walang gastos. Ayusin ang ugali. Ang gintong tuntunin na gusto kong ipaalala ay tigilan ang pag-inom ng maraming tubig kasama na ang sabaw ng lugaw o tasa nang hindi bababa sa 3 oras bago matulog. Halimbawa, kung matutulog kayo ng alas 10, ang huling basong tubig ay dapat inumin bago mag-alas 7. Sa halip na ipunin ang pag-inom sa gabi, uminom ng regular sa umaga at unang bahaging hapon. Sa oras na ito, mas aktibo ang katawan at mas mahusay ang pag-alis ng likido nang hindi naapektuhan ang tulog. Kung kailangan talagang uminom ng tubig sa gabi, uminom lamang ng isang maliit na sipsip. Bukod pa rito,
Iwasan ang ugali na bumawi sa pag-inom sa hapon o gabi pagkatapos ng isang araw na nakalimutang uminom. Ang kilos na iyon ay nagdaragdag ng pasanin sa bato sa gabi. Sa ilang komunidad ng mga senior citizen sa Pilipinas, kapag inilapat ang prinsipyo NPAW, pagtigil sa pag-inom ng tubig 3 oras bago matulog, kapansin-pansing nabawasan ang dalas ng pagising sa gabi, naging mas mahusay ang tulog, at mas alerto sa araw. Subukan ninyong ilapat ito at ibahagi ang inyong karanasan. Malay ninyo, ang inyong maliit na tip ay makakatulong sa iba. Ikalawang dahilan, huling hapunan at diuretic na pagkain. Kung naisantabi ninyo na ang huling baso ng tubig ngunit nababagabag pa rin ang inyong tulog, malamang na ang salarin ay nakatago sa hapagkainan. Marami ang hindi nakakaalam na ang oras ng pagkain at ang uri ng pagkain ay maaring tahimik na utusan ang bato na mag-overtime sa gabi. Tungkol sa oras, ang katawan ay parang isang barangay, maingay sa araw, ngunit nangangailangan ng katahimikan sa gabi upang makarecover. Kung kumakain kayo ng hapunan ng masyadong huli at mabigat, halimbawa, kumain pagkatapos ng alas 8 at matulog na ng alas 10, ang digestive system ay tumatakbo pa rin habang ang katawan ay kailangan ng magpahinga. Hindi pa nakakapagpalit ang katawan sa rest mode dahil kailangan pa nitong mag-digest, lalo na kung ang pagkain ay maraming kanin, karne, at mantika, na nagiging sanhing pakagambala sa tulog. At sa proseso ngang panunaw, ang katawan ay gumagawa ng metabolic water, tubig na nabubuo kapag hinahati ang pagkain. Ang isang mangkok ng kanin o isang pirasong karne ay nagtataglay ng dami ng tubig na ito. Kahit hindi ninyo inumin, ito ay sumisipsip sa dugo, nagpapataas ng dami ng sirkulasyon, at kailangang magsala ng mas marami ang bato. Napupuno ng mabilis ang pantok, tulad ng kapag umiinom ng tubig ng huli. Ang isa pang bitag ay ang mga pagkaing may natural na diuretic na katangian tulad ng pipino, celery, asparagus, pakwan, ubas, bell pepper, saluyot, at alugbati. Pinasisigla nila ang bato na maglabas ng tubig at asin. Ang pagkain ng marami nito sa gabi ay parang iniimbitahan ninyo ang bato na magtrabaho, kaya nababagabag ang inyong tulog. Ang maanghang na pampalasa, alak, at kape ay nakakatulong din. Ang anghang ay nagpapataas ngang sirkulasyon, na lumilihang maling signal. Ang alak ay nagpapababa nga ADH na nagiging sanhi upang mas maraming tubig ang gawin ng bato. Ang kape ay may bahagyang diuretic na epekto. At ang huling-huli ay ang asin. Ang pagkain ng maalat ay nagtatago muna ng tubig, pagkatapos ay biglang ilalabas sa hating gabi na nagpapapuno sa pantok at kumigising sa inyo. Kaya ang solusyon para sa ikalawang pagkakamali ay tapusin ang hapunan ng hindi bababa sa 3 hanggang 4 na oras bago matulog. Bigyang prioridad ang mga magaan na pagkain, kaunting asin, at kaunting mantika. Sa gabi, pumiling magaan na sabaw, pinasingaw na gulay, o pinakuluang patatas. At kung gusto ninyong salad o fresh juice, kainin o inumin sa tanghali o huling hapon. Ang isang simpleng hapunan na mainit ay magpapakalma sa tiyan at magdadala sa inyo sa isang kumpletong tulog hanggang umaga. Ang maliit na pagbabago ngayon ay magdudulot ng mahusay na tulog at bago matulog, umihi ng may payapang isip. Ikatlong dahilan, palpak na paghihi. Hindi ganap na nalalabas ang laman na pantok. Sa huling bahagi ng araw, kapag tila mayos na ang lahat, kadalasan ay magulo ang isip. Ano ang bibilhin sa palengke para sa apo? May peste ba ang halaman sa bakuran? Naalala bang tawagan ang matandang kaibigan? Hawak pa nga ang cellphone, binabasa ang huling balita, nakatitig sa screen, at mabilis na nagmamadali sa banyo. Ito ang ugali ng paghihinang pabigla-bigla. Ngunit sa huling hakbang na ito, na akala mo ay perpekto, ay nakatago ang isang matinding pagkakamali. Hindi ganap na nalalabas ang laman ng pantok. Ang pantok ay parang isang nababanat na lobo. Kapag puno, ang manerbio sa dingding mantok ay nagpapadala ng signal sa utak na nagsasabing puno na ito. Upang ganap na lumiit ang pantok,
Hindi lamang ito mismo ang kailangang kumontrata, kundi kailangan din na maging relax ang makalamnan sa ibabang tiyan at sa pelvic floor. Isipin ang pelvic floor muscles bilang isang duyan na sumusuporta sa ibabang bahaging pelvis. Kung hindi relax ang bahaging ito, hindi ganap na may lalabas ang laman ng pantok. Kapag nagmamadali kayong umihi, nahahati ang isip o sinisikap na puwersahin ng mabilis. Ang pelvic floor muscles ay maghihigpit, tulad ng pagpindot sa leg ng lobo kapag gusto mong maglabas ng hangin, hindi lalabas ng ganap ang gihi. Ang resulta ay 80 hanggang 90% lamang ang nalalabas sa pantok. Ang natitirang 10 hanggang 20% ay ang utang na naiwan. Sa buong gabi, habang patuloy na nagsasala ang bato, unti-unting dumarami ang ihi at mabilis na napupuno muli ang pantok na nagiging sanhi upang magising kayo tuwing alas 2 o alas 3 ng madaling araw. Sa kabilang banda, kung ganap na nalalabas ang laman ng pantok bago matulog, makakakuha kayo ng dagdag na ilang oras ng payapang tulog. Bukod pa rito, ang matagal na pagtitigil na ihi ay nagpapatas din na kapanganib na ka-impeksyon sa urinary tract. Ang solusyon ay hindi gamot, kundi isang simpleng teknik na inirerekomenda ng mga eksperto, ang double voiding o pag-ihi ng 2 beses. Ang paraan ay umupo ng maayos sa inidoro, bago matulog umupo, maging ang mga lalaki. Sa posisyon na ito, ang pelvic floor muscles ay nagiging relax ng natural. Umihi sa unang pagkakataon, maging relax. Umihi ng normal, huwag magpuwersa, at manatili sa relax na posisyon sa loob ng 30 hanggang 60 segundo. Huminga ng malalim, bahagyang sumandal, at ipatong ang siko sa hita upang makagawa ng bahagyang presyon sa pantok. Umihi sa ikalawang pagkakataon. Subukang umihi muli. Kadalasan, mayroon pang ihi na may lalabas, at mararamdaman ninyong ganap ng nalabas ang nalalabi, na magbibigay ng ginhawa. Gawing ugali ang pag-ihi ng 2 beses tuwing gabi, tulad ng pagsisipilyo ng ngipin. 1 hanggang 2 minuto lang ang gugugulin, ngunit kapalit nito ay maraming oras ng payapang tulog. Maraming mga geriatric institute at pag-aaral ang nagpapakita na ang pagpapatuloy sa pamamaraang ito ay nakakatulong na mabawasan ang dalas ng pagising sa gabi at mapabuti ang kalusugan ng pantok. Kapag hindi napuputol ang tulog, nagiging mas malalim ang tulog. Paggagising sa umaga, mararamdaman ninyong presko, alerto, at masigla. Napakaganda. Kaya, nasubukan na ba ninyo? Kung ito ang unang beses ninyong nalaman ang tip na ito, isulat ninyo sa comment section ang first time upang malaman natin na sama-sama tayong natututo ng kapakipakinabang na bagay. Ika-4 na dahilan, masyadong mainit o masyadong malamig na kwarto. Sino ang mag-aakala na ang nakakapasong init nga gabing tag-init o ang nanunuot na lamig nga gabing tagulan ay maring isang nakatagong kave na tahimik na naguutos sa pantok na gisingin tayo? Ngayon, tatalakayin natin ang temperaturang kwarto. Isang salik na tila walang epekto ngunit sa totoo lang ay maaring maging kaibigan o kaaway ngang malalim na tulog. Ang katawan ay isang sopistikadong sistemang regulasyon ng temperatura, tulad ng isang tagapangalaga ng apoy sa kusina. Ang baga ay dapat kalmado. Kung masyadong malakas ang apoy, masusunog. Kung mahina ang apoy, mamamatay ang baga. Kailangan tulog ang kalmadong baga. Kapag bahagyang bumaba ang temperatura ng katawan, mas madaling makapasok ang katawan sa malalim na tulog. Habang tumatanda, ang mekanismong ito ay nagiging hindi gaanong sensitibo. Ang pagbabago lamang ng ilang degrees ay nangangailangan ng pagsisikap ng katawan upang balansehin na nagiging sanhingang mababaw at putol-putol na tulog. Kung masyadong mainit ang kwarto, hindi sapat ang pagpapalamig ng katawan at nagiging mababaw ang tulog. Kapag mababaw ang tulog, ang hormone na ADH, ang tagapamahala ng pag-ihi sa gabi, ay bumababa ang paglabas. Hindi inutusan ang bato na magpahinga at patuloy pa ring gumagawa ng ihi tulad ng sa araw na nagiging sanhing mabilis na pagkapuno ng pantok at pag-ihi sa gabi. Kung masyadong malamig ang kwarto,
Kapag malamig ang kapaligiran, ang nga daluyan ngang dugo sa labas ngang katawan ay kumikipot upang mapanatili ang init, nagpapadala ngang dugo sa gitna ngang katawan at nagpapataas ngang presyon ngang sirkulasyon. Ang bato ay napakasensitibo sa pagbabagong ito at magpapataas ng pagsasala upang mabawasan ang presyon. Ang penomenong ito ay tinatawag na cold diuresis. Kaya, kahit hindi uminom ngang dakdak na tubig, naihi pa rin tayo sa hating gabi. Ang solusyon para sa ikapat na pagkakamali ay lumikha ng isang perpektong microclimate para sa pagtulog. Sa mainit na panahon, panatilihing malamig ang kwarto, gumamit ng mahinang fan, iwasan ang direktang pagbuga ng hangin ng fan, pumili ng malamig na banik, at manipis na kutson. Sa malamig na panahon, iwasan ang pagsusuot ng mga pajama na hindi nakaka-absorb ng pawis tulad ng nylon. Bigyang prioridad ang cotton na sumisipsip. Gumamit ng maraming manipis na kumot upang madaling ayusin, bahagyang buksan ang bintana kung ligtas, o ayusin ang fan o kumot upang makamit ang komportableng temperatura. Ang maliliit na pagbabago tulad ng pagpapalit ng kumot, pag-ayos ng fan, o pagpili ng angkop na pajama ay makabuluhang makakabawas sa dalas ng pagising. Ang pagkakaiba lamang ng ilang degrees ay makakapagpasya kung magkakaroon kayo ng payapang tulog o maraming pagising. At kung kailangan, gumamit ng aircon o heater sa energy saving mode, subukan ninyo ngayong gabi, at mararamdaman ninyo ang pagkakaiba. Ikalimang dahilan. Fluid retention sa paa dahil sa gravity. Ang nakatagong salarin na hindi inakala. Ibabalita ko ang isang sikreto na marami sa inyo ang magugulat. Ito ang pinakahuling salarin sa kwento na hindi inaasahan ngang marami. Hindi ito nasa basong tubig o platong pagkain, kundi nasa mga paa at sa batas ang grabidad. Sa buong araw, habang naglalakad tayo, nakatayo sa pagluluto ang pagkain o nakaupo sa panonood ng TV, ang tuwid na postura ay nagiging sanhi upang hilahin grabidad ang likido sa katawan pababa sa pinakamababang bahagi, ibig sabihin, sa mga paa, lalo na sa binti at bukong-bukong. Sa mga matatanda, ang maugat ng ugat at sirkulasyon ay mas mahina, kaya mas kitang-kita ang penomenong ito. Maring hindi ninyo makita ang pamamaga, ngunit madalas ay nakakaramdam kayo ng bigat at pagod sa pagtatapos ng araw. Kung subukan ninyong idiin ang inyong daliri sa inyong binti at makita ninyong may naiwang marka, iyon ay senyales ng fluid retention. Kapag humiga kayo upang matulog, ang pahalang na posisyon ay nagiging sanhi upang hindi na hawakan ng grabidad ang likido sa ilalim ng mga paa, at ang nakatagong likido sa mga paa ay dahan-dahang bumabalik sa circulatory system na nagpapataas ng dami ng dugo. Nakakatanggap ngang signal ang bato at nagsisimulang salain, gumagawa ngang ihi na idadaan sa pantok. At ang proseso ng pagbalik ng likido mula sa paa at pagproseso ng bato ay karaniwang tumatagal ng ilang oras, mga 3 hanggang 4 na oras. Kaya, marami ang nagigising sa pagitan ng alas 2 hanggang alas 4 ng madaling araw kahit hindi sila umiinom ng dagdag na tubig. Sa oras na iyon, sapat na ang dami ng likido upang mapuno ang pantok. Ang solusyon para sa ikalimang pagkakamali ay napakasimple ngunit napaka-epektibo. Dayain ang grabidad bago matulog. 1 oras bago matulog, maglaan kayo ng oras upang itaas ang inyong mga paa. Humiga ng nakatihaya at itaas ang inyong mga paa sa unan o ipatong sa dingding upang mas mataas kaysa sa puso, sa loop ng mga 10 minuto. Ang pamamaraang ito ay nakakatulong sa likido na bumalik ng mas maaga upang masala ng bato bago matulog. Pagkatapos itaas ang mapaa, tandaan na umihi upang may labas ang bagong nabuang tubig. Bigyang prioridad ang paghiga ng nakatagilid sa kaliwa kapag natutulog upang mabawasan ang presyon sa pantok at mapabuti ang sirkulasyon. Maraming pag-aral at karanasan ang nagpapakita na ang regular na pagtataas ng paa ay nakakatulong na mabawasan ang dalas ng pag-ihi sa gabi at mapabuti ang tulog. Sa ilang clinical trial, naramdaman ng mga senior citizen ang kapansin-pansing pagbaba sa dalas ng pagising sa gabi sa loob lamang ng ilang araw sa pamamagitan ng pagtataas ng kanilang mga paa sa loob ng
60 minuto bawat gabi. Ito ay hindi gamot, kundi pag-unawa at paggamit na natural na batas ng katawan. Subukan ninyong ilapat ito kaagad at ibahagi ang inyong mga karanasan sa comment section. At malay ninyo, ang inyong maliit na tip ay makakatulong sa maraming iba pa na muling makahanap ng kumpletong tulog. At sa ganon, ngayong araw, sama-sama nating nilakbay ang isang makabuluhang paglalakbay. Akong si Dr. Diaba, Renato Bagani at kayo ay sama-samang inilantad ang 5 ugali na tila walang pinsala ngunit sa katunayan ay ang 5 tahimik na magnanakaw ngang tulok na nararanasan ngang maraming tao. Sariwain natin ang ito, masyadong huling pag-inom ngang tubig, huling hapunan o maling pagkain, palpak na pag-ihi bago matulog, pagtulog sa masyadong mainit o masyadong malamig na kwarto, at lalo na ang hindi pagpapalabas ng fluid retention sa paa bago matulog. 5 pagkakamali ngunit isang napakahalagang aral. Ang edad ay hindi isang sumpa at ang mahimbing na tulog ay maari pa ring bumalik. Kung sa tingin ninyo ay marami ang lahat ngayon, huwag mag-alala, hindi kailangang baguhin ang lahat sa isang gabi, magsimula sa pinakamaliit na bagay. Ang bagay na nagpagulat sa inyo at nagpaparelate sa inyo. Maaring ito ay ang huling baso ng tubig tuwing gabi, maaring ito ay ang maalat na isdang pinaksiw, o maaring ito ay ang paglalaan lamang ng dagdag na 2 minuto sa banyo upang umihi ng 2 beses. Ang isang maliit na pagbabago na ginagawa ng regular ay maaring ang susi sa pagbukas ng gagabi ng payapang tulog at pagising sa umaga ng hindi napagod. Ang inyong katawan ay hindi sumusuko. Naghihintay ito na alagaan. At kung bibigyan ninyo ito ng pagkakataon, tutugon ito sa pamamagitan ng manghang pagaling. Nagpapasalamat ako sa inyong pagsubaybay hanggang sa dulong video. At kung nakita ninyong kapakipakinabang ang video na ito, bigyan ninyo ako ng isang like upang malaman kung tama ang aking direksyon. At huwag kalimutang ibahagi ito sa mga mahal sa buhay na nahihirapan sa pagtulog. Dahil ang mahimbing na tulog ay isang napakahalagang regalo na hindi dapat ipakait kanino man. At tandaan, pindutin ang subscribe button ng Dr. Renato Bagani Official Channel at ang maliit na kampana sa tabi nito upang hindi mapalampas ang iba pang mahahalagang paksa tungkol sa kalusugan. Naway palagi kayong maging malusog, makatulog ng mahimbing bawat gabi at mamuhay ng masaya araw-araw.